Hello guys, papakain kayo ngayon kami ng aming kambing na kumpay. Time check tayo ngayon, it's 3 p.m. Tapos na kami nagpakain ng feed sa aming kambing. At saka ngayon kumpay na lang. Yan, kumpay na lang yung pakain namin. Doon sila yun. Ngayong araw na to hindi masyado mainit guys, kasi malakas yung hangin dito sa amin. Okay yung panahon ngayon, kahit mainit pero hindi, kahit mainit malakas yung sikat ng araw, pero hindi masyado nakakaapekto kasi malakas yung hangin. Yung iba guys nandoon guys, oh. Yan. Nag-aabang sila guys ng kumpay. Hinahakap ni Alnick, dyan sila. Tsaka pagkatapos niyan, papainom naman kami ng aming kambing. Full day round yan po guys. 24/7 po yan, dapat may tubig yung kambing natin na malinis. Kaya minsan pag makita ko may dumi na o maraming buhangin yung tubig nila, pinapalitan ko. Nililinis muna bago palitan ng tubig. Yan guys yung importante sa kambing, para hindi mangayayat yung kambing natin. At saka lagyan ng vitamins yung feeds nila, pwede rin sa tubig. Yung sa akin, sa tubig ay molasses lang nilalagay ko. Yan lang. Kasi may mineral block naman ako dito. May salt na sa bamboo naman ako nilagyan ng asin. Okay na yun guys. Hindi ko na nilalagay sa tubig. Yung sa feeds na lang, vitamins na nilalagay ko sa feeds. Vitamins yung nilalagay ko. Minsan, halo-halo lang na vitamins guys. Hindi ako nagsistick ng isang brand. Halo-halo lang. Ninorotate ko yung mga vitamins ko sa aking para sa aking mga kambing. Para iba-iba. Tsaka sa feeds natin guys, yung nagtatanong, may cattle crate ng cattle feeds, at saka nilalagyan ko ng romsol. Mahal kasi yung romsol, kaya nilalagyan halo-halo lang, mixture lang. Tsaka may niyog yung aking feeds. Nilalagyan ko ng niyog, kinakrush namin. Sa nagtatanong kung ilang parts, mag-comment lang kayo, kay dyan lang ako mag-reply kung sinong interesado. Pero disclaimer lang po guys, hindi ako eksperto sa paghalo ng feeds o ano. Pero kung tatanong kayo kung paano namin minimix, gaano karami, tuturuan ko kayo. Tsaka ito naman yung result ng ating pagmimix ng feeds. Ito naman yung katawan ng kambing natin, no? Sa pagmimix ng feeds natin. Yan naman po. Klarong-klaro naman po yung ebidensya guys. Okay naman po yung ating mixture. Tapos importante lang guys, yung ating pagkainan, yung pag marami kayong kambing, importante makakain lahat. Kasi minsan may kambing na matatapang hindi makakain yung mga mahihina o yung mga baguhan o mga maliliit. Hindi makakain kasi sinusuwag sila ng malalaki.
Kaya dapat yung pagkainan mo sufficiente. Yung kumbaga scattered ba, hindi sa isang kuwan lang, o kaya malhaba yung pagkainan mo. Yan o si Digong, iinom yun ng tubig. Lay doon yung tubig namin guys. Yan, uminom nga. Bago lang yan nalinisan yung tubigan nila guys. Takbo naman siya. Takbo naman siya. Balik ng kain. Takot maubusan ng kumpay si Digong. Yan. Doon yung iba. Kaya sinascatter namin din kahit sa kumpain. Dalawang pagkainan kasi minsan may nanunungay. Hindi pong mahirap. Ako nga dito sa aming lugar, sa aming area na ito, masikip na yung kambing ko. By the end of this year, pag hindi ako makatransfer sa isang area doon sa bago, sisikip na to. Target kong by December maka 100 na kambing ako. 100 plus. Ngayon nasa 72 pieces piraso pa lang yung kambing. Pero hindi naman yan upgraded lahat, may mga native naman ako. Pero okay lang kasi yung native ko kinakastahan ni Junmar, yung kahit maliit, yung anak niya malaki. Lalaki yung anak, okay na. Kasi yun naman lang ang habol ko, yung mga anak. Kaysa ibibenta ko ng mura yung native, magkano lang yung bili, paanakin ko na lang dito sa farm para yung mga anak niya na doon na lang ako bumabawi sa mga anak. Pero balang araw nag-aim talaga ako na makabili ako ng full blood or pure breed, kahit ano, basta bower na full blood lang. Kaya full blood lang, iba yung full blood at saka yung pure breed. Ewan ko, iba, magkaiba. Pero balak ko full blood lang. May ilang percentage pa rin galing native pa rin na halo. Yun lang sa akin guys. Pero bower naman ang gusto ko sa susunod. Gusto ko bumili ng babaeng brewer at saka dalawang babae at saka isang lalaki. Saka na matapos yung fence natin ng bagong area natin. Malaking gastos doon sa fence guys, talaga malaki. Buti na lang nga kami lang gumagawa ng hollow blocks. Pag hindi pa kami, kapag bumibili pa ako ng hollow blocks, naku, lalong lalaki yung gastos. Yun lang. Yung mga full blood natin dito natin ilagay, at saka dito rin yung bagong anak o malapit na mga anak dito natin ilalagay. Pagka walay na, mag 3 months na, kumakain na yung bisero, yung mama balik natin sa labas. Doon sila ni Junmar, sila ni Blitz, sila ni White Lion, doon kakasta, doon pa kakastahan. Tsaka yung mga lalaki, pag na 3 months o pagka 5 months na hindi na dumididi sa mama, ilalabas na rin natin. Yung babae, iwan dito hanggang 1 year or 8 let's say 8 months to 1 year.
hindi mo na ilalabas para maka full grown siya bago makastahan. Yan lang po yung gusto ko guys. Ma full grown muna siya, mga 1 year, para lalaki talaga. Kasi dito sa experience ko guys, hindi naman to perfecto yung farm ko. Maliliit pa lang nakakastahan na. Kasi sila ni Digong malakas na mga staff. Ito. Sila ni Digong, sila ni BBM, sila ni White, sila ni Blitz nangangasta na. Kaya hirap. Hindi natin makontrol kasi ayaw ko naman ikulong yung mga lalaki. Kawawa naman. Ayaw ko ikulong yung mga lalaki. Inahalo ko lang muna. Kaya ganun, nagbubuntis, maliit pa lang. Bubuntis na pero hindi yan advisable na practice guys ah. Pangit yan. Pero ilang balang araw makukorek ko rin yan pag na doon. Kasi dito na area walang lalaki. Lahat mga anak, yung lalaki lahat nasa labas. Yan ang plano ko sa aking mga kambing na balang araw walang lalaki dito, mga babae dito, mga buntis, malapit na mga anak at bagong anak dito lahat. Mas malapad yun sa labas guys, yung sa isang area malapad yun, kasya yun 200 siguro na kambing, kasya. Kasi timing naman lang sa pagbebenta ng kambing eh. Mga bear yun, malakas yung kambing, pero pag ganito wala, mura yung kambing. Maganda magbenta mga November, December, October. Yan, malakas yan. Tuwing summer mura lang. Si Junmar baka parang kailangan na to i-deworm ko next week siguro. I-deworm ko na yan siya. Kasi parang hindi kumakain masyado ng feeds, pumayat. Pero isa din sa dahilan na pumayat kasi marami siya kinastahan dito. Marami siya kinastahan. Kasi minsan maliliit pa kinakastahan na. Pag mag first seed pa lang wala na, nakastahan na niya eh. Super aggressive talaga si Junmar. Yan po. Tsaka sa mga farmers natin dyan guys, ingat-ingat tayo guys kasi napakainit sa farm. Kaya ako ngayon 3 PM na ako lumabas, pumunta dito kaninang umaga, wala, sa bahay na ako kasi napakainit. Mga 3 PM to 5 maganda na dito mag-standby sa farm, malamig na yung panang hangin. Yan. Kaya ingat-ingat guys sa init, yung heat stroke mahirap na. Ingat-ingat po sa mga ka-farmer natin dyan. Yan, noon bili ko yan 4.5 lang yan. At sa nagtatanong guys na kung nagbebenta ako for breeding, wala muna akong binibenta na doling at saka doling at saka doe.
backling muna at saka back muna. Mga backling wala pa. Pinapalaki ko muna bago ibenta para pag bili ng buyer, ready to breed na. Yun po ang ginagawa ko. Kagaya ni BBM, yan. Pwede na yan siya. Kung sino gustong bumili kay BBM, binibenta ko na yan siya, guys. Pero si Tom Cruise, hindi pa muna. Kasi 4 months pa lang yata yan si Tom Cruise. Mga bata pa. Bibenta ko mga abot na ng mga 8 months, 9 months. Ganyan, guys. Ganyan yung binibenta ko. Yan yung dapat dapat ibenta, may malaklaki na. Hindi ako nagbebenta ng malaki. Hindi ako nagbebenta ng mga maliliit. Malalaki na yung binibenta ko na back. Kagaya ni BBM. Ayan po. Ito guys, pinapadidi namin yung anak ni Tera, si Buloy, kasi konti lang yung gatas ng mama niya. Yan, pinapadidi namin. Si Junior at saka si Wonder Woman, tapos na yan. Si Muka na lang wala. At saka si Pulo at saka si Buloy. Yan. Malapit sila kay RB, Yan. Yan si Arnick, meron pa. Yung si Junior tapos na yan, guys. Napadidi na yan si Junior. Kakaiba magdidi si Hulo sa gilid, hindi ba marunong? Ayan. Sa gilid. Ayan. Sa gitna na. Sinusupport lang namin ng didi, guys. Si Muka malakas na. Ginugulo talaga ni Junior, pero busog na yan. Tapos na yan si Junior magdidi, guys. Ano pa yung dalawa? Ulo naman. Si Buloy naman. Yan si Muka. Inubos ni Junior yung kay Muka. Si Muka naman ang agaw. Ito naman si Wonder Woman.
Mukha naman. Time check tayo ngayon guys. It's 4:40. Pasok na sila ni Arnick ng kambing na may anak, yung bagong anak, you know. Papasok yan na yan sa kulungan. Kasi kinukulong yan kada hapon. Yan po. Ito po sila yung maliliit. Sa labas lang ito. Yan, kumakain sila. Dito na guys, so kinakain na nila yung kinakain na nila yung dahon ng niyog. Yan. Yan. Kaninang umaga to, ngayon hapon ubos na. Kunti na lang. Yan. Sila Junmar ang dito. Busog si BBM guys, oh. Ayan, oh. Dinadakip nila yung ina, tsaka yung bisiro ipapasok sa kulungan para hindi madali ng mga matatapang ditong kambing. Ayan po. Yung iba nandoon guys, oh. Ito na guys si Basti, oh. Laki na. Ang ganda na ni Basti. Laki. Boer Anglo yan. Papa niya si Junmar. Kapatid ito siya ni Digong sa mama. Pero yung papa ni Digong is Boer doon kay Sir Anjo. Doon sa Gihol, sa Basak Gihol nga. Ito. Kahit maliliit to, kumakain na. Si Polo at si Buloy. Kumakain. Nag-aaral kumain ng kumpay. Ito. Tapos buntis. Ito. Sila Junmar guys, oh. Dami nagtatanong sa akin ba, di ako nagsasabi na dito lang daw sila nakakita na kambing pinapakain ng dahon ng niyog. Tagal ko na to na practice guys, mga almost 1 year na. Ito. Makita nyo naman sa mga vlog ko. Matagal na ako nagpapakain ng dahon ng niyog sa kambing ko. Yung pang variety na pagkain, hindi lang kumpay ng pagatpat. Meron silang ganito kasi marami dito sa amin niyog. Kaya ayan, pinakukuha ko yung mga ibang leaves para makain nila ng ating kambing. Yan po guys. Yan ang advice ko sa mga nagkakambing, mga farmer. Ang ipakain natin sa ating kambing, kung anong marami sa atin. Kung marami kang naiper. Kung marami kang tubo, kumpay ng tubo. Kung marami kang kahit ano, basta hindi bawal sa kambing na dahon, kakainin niya nila. Basta pwede lang pakain sa kanila. Kung anong marami sa inyo dyan,
Kung for example, marami kayo dyan mais, corn silage, corn. Pakain nyo corn. Huwag na maghanap ng anong wala dyan. Hindi marami siya. Yung anong marami, yan lang. I-try pakain sa kambing kung kakain. Okay na yan. Support lang ng feeds at saka vitamins at saka tubig. Yan lang po yung advice ko. Yung kung marami kayong mulberry, kung marami kayong Madre de Agua or Madre de Cacao, yan ang ipakain. Ipil-ipil, pwede rin. Dahon ng saging, kung marami dyan, pwede rin. Kahit anong dahon, kakainin ng kambing. Maraming dahon na kakain ng kambing. Talisay po. Yan, kumakain din yan ng kambing ganyan, no? Talisay. Argaw. Kumakain din yan sila. Kaya yan ang nakagandahan sa kambing, mag-alaga ng kambing, kasi hindi mapili yung kambing. Napier, dahon ng tubo, kain yan. Mais, kain din yan. Dahon ng ito, noon hindi sila masyado kumakain ng dahon ng niyog. Kaya lang araw-araw inalagyan ko available sa kanila. Hanggang nakasanayan nila, hanggang paborito na nila. Nakaka-adjust na sila. Kaka-adjust naman yung kambing sa pagkain, guys. Una, syempre ayaw yan kumain. Konti lang kasi nanibago. Pero kalaunan, pag maraming available, laging available dyan, pag magutom yan sila, kakain din yan. Katulad ng feeds. Noon, yung mga kambing ko dito, ayaw kumain ng feeds. Yung cattle crate pa lang noon, wala pang Romsol. Pinapakain ko cattle crate pa lang. Tsaka, una, ayaw pa nila. Yung manok kumakain. Kalaunan, dahan-dahan, nilalagyan ko lang talaga na available talaga siya. Dapat mayroon sila. Kung gusto lang mag-try, mayroon silang makakain. Kaya ayun, tikim hanggang nagustuhan na nila. Tapos hinaluan ko naman ng niyog. Ayan, hindi muna, nanibago naman kasi may niyog. Pakain pa rin. Kinukunti ko lang muna, pag baguhan, i-introduce lang, konti lang, adjust lang. Pag magutom yan, ubos rin yan. At saka yung tinaluan ko na ng Romsol, ayun, mabango kasi yung Romsol, guys. Yung Romsol na feeds, mabango. Kaya pag lagay ko, nagustuhan agad nila. Mabango yung Romsol. Yung ginagamit ko dito sa nagtatanong, Romsol na gestating. Yan lang ginagamit ko. Mayroon naman silang grower, pero gestating na Romsol ginagamit ko, nahalo ko sa cattle crate at saka sa niyog. Yan po ang kain ko dito sa kanila. Kita nyo naman, guys, sa katawan ng kambing ko, sa awa ng Diyos, okay naman. Kaya yan lang ang sikreto ko sa pagkakambing. Inject, vitamins, yan lang. At saka dapat supervise ka talaga, na dapat marunong ka mag-inject. Hindi mo pa iasa sa tao. Ikaw una matuto kay sa tauhan mo. Ikaw na mag turo sa tauhan mo kung anong gagawin. Kasi ngayon si RP na nag-i-inject noon, ako talaga yan. Yan, minsan busy ako, si RP na ang pinapa-inject ko, sila ni Arnick sa mga iron, mga kambing, mga vitamins, anong ilang bigay. Tatanong lang yan sila ilang ml ang ibibigay sa ganito, kanino. Yan, tinuturuan ko lang sila. Importante marunong ka talaga. Hindi yung tauhan mo marunong sa'yo. Ikaw ang marunong kaysa tauhan mo. Ikaw na magturo sa tauhan mo. O ikaw talaga ang bigay ng inject o magkuha ng inject o ganun.
Yan po. Tapos dapat nandyan ka lagi sa farm mo. Hindi mo iasa sa tao para ma-observe mo yung kambing mo, yung mga alaga mo. Ma-observe mo kung paano ang condition, paano anong kalagayan nila, ma-observe mo talaga. Dito tayo. Yung iba nang dito eh. Doon no. Kumakain pa sila. Maliliit. Oh, ito naman yung kaibigan ko. Lumapit na naman. Tingnan niyo yung katawan niya. Yung kamay ko. Yan. Yan o. Tingnan niyo. Gaano kalapad yung katawan ni Digong. Gong. Hi, Gong. At hanggang sa muli guys, hanggang dito lang tayo. Salamat sa panonood ng aking video. Please like and subscribe guys. Thanks for watching. Bye bye.